Hi everyone, my name is Jillian Shane Derecho and I am going to tackle about the three major issues here in the Philippines. The first one, the Ghost Flood Control Project. The second, the substandard infrastructure like classroom, roads, buildings, etc. Three, the higher taxes of among Filipino workers and consumers. So, magtakol ka anong tulo ka book, but first, we will going to tackle about the Ghost Flood Control Project. Kanang issue is kanang nanoni siya nako through social media only. Wala ko kita ni sa balita but nakita ko sa social media. Actually, dili jud siya like literal nga nakita nako siya sa social media. Nakita lang siya nako sa kanang gihimo memes so ana. Then kanina issue, this is one of alarming forms of corruption in the country today. This so-called project which either do not exist or are left unfinished. Kani nga project kay gihimo ni siya sa government but wala nila gihuman. I don't know what's the reason behind those kanang unfinished projects. But ako ang na-understand kay kani nga project wala ni nahuman sa government. This kanang project supposed to help people from kanang ang ilahang balay kay mga guba, ang ilahang mga kanang yuta kay kanang hagwas sa kanang tubig kay ang tubig dili man siya makagawas sa iyahang kanang saktong gawasanan like sa dagat ingon ana kay ang iyahang mismong kanang daluyanan sa tubig kay kanang na-stuck and then wala man mahuman ang project. So unsa man pagbuhat ay kanang pagkuan sa saktong gawasanan sa baha kung wala siya saktong kagawasanan like that. And then next, this kind of corruption not only wastes government resources but also delay project development of local communities. People continue to suffer from recurring flood damages, home and lost livelihood, all because of greed and dishonesty. I believe that the government must take firm action to investigate and hold accountability those involved in these fraudulent activities. So, dili na jud na no nato no kay nahitabo naman jud na siya this year lang like wala jud tay mahitabo Filipino, wala jud tay mahitabo mga tao kay mo naman ang hitabo. So, next, the substandard infrastructure here in the Philippines. So, kanina kanang topic, kanang more siya same kanang flood control project no wala mahuman unfinished but ang kanang flood control project kay about lang siya sa kanang floods kay kanang sa iyang pag-prevent bitaw sa anong kanang mga floods nga mga baha na. But kani nga issue kay kanang serious problem that affects the safety, education and daily lives of many Filipinos when classroom, buildings, roads and bridges are poorly constructed or made with low quality materials. They become dangerous and unreliable. For example, weak classroom and school buildings put students and teachers at risk, especially during earthquake, typhoons, substandard roads and bridges. Also cause accident, traffic, and transportation delay that show down the economic growth and endanger people's lives. So kani nga topic kay more siya na same sa kanang bag-o lang natong nahitabo karon like atong earthquake. Di ba kay kanang na-suspend man jud ang klase kay tungod para lang sa safety sa mga student like me sa NCC. Then naka-experience ko nga kanang daghan
sa kanang isa nako ka classmate nga taga North siya then kanang murag nakaingon ko ba nga kanang layo ra jud kay sa tanan kanang gibuhat jud na siya sa school kay para lang kanang ang safety bitaw sa mga student kay dili maapektuhan especially ang kanang school jud kay dili jud siya like ingon nga kanang super kanang kaayo ka kanang kaasahan bitaw then ang building ra ba sa school sa MCC kay dili jud siya like kanang literal nga dako so makaingon jud ta nga mas safer jud sa balay and kanang this often result for corruption, lack of proper inspection, and desire of some constructor to save money by cutting corners. Kanang ilaha bitong paliton nga materials kay kanang bati kay para lang makasave pa sila og money then kanang mga kwarta nga ilang mga kanang gipang kuan nga kanang gipang sulti nga kanang need ni siya og dako nga kuan kay paingon ani but that's not the real ilahang gipalit nga materials kay low quality so that ang money nga nahabilin kay ilahang kanang kuhaon. Next, higher taxes among Filipino workers and consumers create a heavy burden, especially for those who are really struggling with the rising cost of living. Many workers earn just enough to cover their daily lives. So, ganun, makakuha nyo ganun kay has an anak. Kay makakuha nyo ang atong parents kay ma-struggle jud especially kanang bangbayronon sa kanang mga kanang kuryente, pangapalitunon and everything. Daghan kayo kanang mga palitunon nga mas mahal pa dili sa una. Makaingon ka nga sa una kay okay ra ang puso nga tag tag upat lima ay tulo G sa una nahimo na lang tulo ba hindi karon it's so mahal na jud sa tanan then ang kanang payment is sakto ra kay para sakto ra mo cover sa kanang expenses sa balay then how much more sa mga needs and wants nato. While taxes are necessary to fund government projects, improve infrastructure, and provide public service, they must be fair and reasonable. The problem arises when people do not see where their taxes money goes or when the corrupt prevent the fund from being used properly. It is unfair for hardworking Filipinos to pay higher taxes while some government officials misuse public fund. Like, unfair jud kasi kanang sa mga Filipino bitaw nga kanang nagtrabaho, then kanang ilang own sweat, kanang gikuan jud nila. Like, for example, kay kanang mga kanang magsasaka unfair kay kanang sa ila kay kanang init kaayo ingon ana then gamay ra ilahang pay but ang kanang government kay ilahang gikawatan ang mga tao para lang sa ilahang own goods own kanang for own goods gid nila like it's so unfair guys pero wala na tay mahimo. That's all, thank you.